Malakas na ulan, tubig sa iyo. Alam niyo naman po, ang Santa Lucia, isa po sa talagang naapektuhan ng baha pag malakas ang ulan. Pero maswerte pa rin tayo dahil hindi kasing nalanaw sa ibang lugar. Nakikita naman natin sa balita at sa Facebook, yung sa ibang lugar talagang mas malala po. Kaya kapasalamat pa rin tayo sa Diyos kahit ganito po yung nangyari. Hindi niya tayo pinabayaan at nalagaan niya tayo kahit may bagyo. Kaya sana tuloy-tuloy na po yung pati ang pagbangon po ninyo. Alam kong naapektuhan ng mga pamilya at mga bahay po ninyo, mga gamit. Hindi pa talagang na-wash out, pati yung mga gamit, pati mga damit. Kaya tayo naman po ay lagi nag-iisip ng paraan paano mas makakatulong pa. So, tuloy-tuloy lang po yung situation po natin. Ito po ay sa tulong ng ating City Council na inaprobahan po para sa kaalaman din po ng lahat. Ang inyong City Council bukod sa tumulong sa pamamagitan ng agarang relief goods na sa mga lumikas po, natanggap naman po natin yung mga relief goods natin at yung mga hot meals po natin. Hingi lang din ako pasensya sa inyo dahil alam ko po yung mga hot meals ay minsan habang nandito po, habang nasa evacuation site po kayo, minsan nahuhuli po talaga. Kasi hindi na rin talaga maiwasan dahil sa laki ng sitwasyon na pinagdaanan natin. Alam ko naman po, naunawaan po yan ng bawat isa. Pero ganun pa man, ay hingi pa rin po ako ng pasensya po ninyo. Talagang nung kasagsagan po ng bagyo, nasa 21 evacuation center po tayo sa buong lungsod. At the 21 evacuation center na yan, mahigit 10,000 po yung pinapakain natin 3 times a day. So, ibig sabihin po, kasama yung mga responders natin, kasama yung mga staff po natin na nasa mga site at nasa field, ay nasa mahigit 40,000 meals per day yung pinoprovide natin. Katunayan, naubos na po lahat ng manok sa Jollibee dahil sa relief operations po natin. Totoo po yan, pati sa McDo. Kaya ako po ay nagpapasalamat din sa inyo dahil kayo po ay nakiisa, kayo po ay nag-cooperate hindi lang sa evacuation site, kundi pati sa kasunod po natin na clearing and flushing operations. Bukod sa ipakita kayo ng pasensya, ay nakita ko po ng mga taga-barangay Santa Lucia ay tumulong sa inyong pamahalaan para mas mapabilis yung mga clearing operations natin. Alam naman po natin yung mga hard hit talaga pag may bagyo, pag malakas ang ulan, pagka tumaas ang ilog Marikina, Barangay Santolan, Barangay Santa Lucia po talaga, bukod sa floodway, ang unang tinatamaan. Kaya bukod po sa relief goods, ay nilapit din po natin, kasama natin yung mga ibang konsyal po natin. Hindi ko alam sino po dito. Siyempre, yung dalawang taga-Barangay Santa Lucia, kasama natin, si Councilor Maro, kilalang kilala din naman, at pati na rin siya, pati na rin si Tito Buboy. Tito Buboy natin. Dalawang konsyal natin, taga dito lang naman po. At sila rin po yung naglapit sa atin ng ideya para sa karagdagang tulong. Siyempre kasama sina Councilor Saibel ng District 2, si Councilor Angelo, at Councilor Cory. Lagi po natin agad po sila, on the same day, di na nila pinagpa-bungas pa nung binigay natin yung panukala sa iyo sa kanila, ay agad-agad po nag-special session sila para maipasa yung special financial assistance natin mula sa ating Quick Response Fund. At kaya po meron tayong karagdagang financial assistance para po sa mga kasama natin, mga kabarangay natin na lumikas. So lahat po ng mga lumikas at nang napunta sa evacuation site, 2,883 families po yan, kung di po ako nagkakamali, medyo marami din po talaga, ay mabibigyan po natin ng tulong pinansyal. Pero banggitin ko na lang din po, baka kasi tanungin din po kayo o baka tanungin tayo ng mga kapitbahay po natin na hindi nag-evacuate o yung mga ibang kabarangay po natin na hindi po nag-evacuate ay wala po kasi silang green card. So, hindi po sila mabibigyan ng financial assistance. Mabuti na po yung tapatan po tayo. Yung mga walang green card, hindi po mabibigyan ng financial assistance, pero hindi po natin sila kakalimutan. Sa kasalukuyan po ay nag-house-to-house operations po ang relief team natin
at magbibigay pa rin po tayo ng tulong sa pamamagitan ng mga goods. Mga food packs po, nag-distribute na po tayo. May mga ibang lugar sa Santa Lucia na ikutan na po natin, gaya ng nasa Morales, sa ibang barangay, nag-iikot na rin po tayo. Kanina, galing din po kami sa barangay De La Paz, barangay Manggahan, barangay Santolan. Nag-house to house na po tayo para tingnan kung sino yung mga naapektuhan din, yung mga kung saan tumaas din yung tubig, pumasok sa loob ng bahay nila ang tubig, nasira din yung mga gamit nila, nahirapan na tuloy sila, pero hindi po sila lumikas. So, hindi po natin sila kakalimutan, lahat po ay mabibigyan ng konting tulong po. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa mga team natin, pati kina Kap Alwin ng barangay. Nakita ko po, sa gitna ng bagyo, ay sabihin na natin hindi perfecto ang response natin, pero ginawa ang lahat ng makakaya at mabilis po umaksyon, pati ang ating barangay. At siyempre, yung mga staff po natin na nag-overtime, may mga staff tayo na nag-duty 24 hours, so higit pa. Pero wala akong narinig na reklamo mula sa kanila, talagang gusto lang din nila tumulong hanggang higit pa dun sa kung anong talagang trabaho nila, talagang pinakita nila yung pagmamalasakit sa atin at yung tulong. CSWO natin, yung DRMO natin, Peace and Order Office natin, at marami pa pong iba, mga NGO firefighter volunteers natin, yung mga national government agencies, gaya ng MMDA, PNP, BFP, talagang team efforts, bayanihan nga, ika nga, yung kailangan po para mas mabilis yung pag-recover, pagbangon natin mula sa pandemya. Kaya ngayon po, tuloy-tuloy lang po tayo sa validation at distribution ng tulong pinansyal, at kasabay po nito, nag-iikot din po yung mga team natin para sa karagdagang relief goods or relief operations po natin. Maraming salamat, God bless, at ingat pa rin po tayo parate. Thank you po. Thank you, Mayor. Mahirap ng tablet. Mahirap.